5 minutes later. I-ano ko kung paano ako nakapunta dito sa Sweden. Thank you for my pamangkin. Na-stuck ako. Iba na ang matanda. It was 2013 na invite ako ni Bibit. That is my 60th birthday. Siguro, before the 2013, 2005, as 2003 si Bibit nagpunta dito sa Sweden. Sa dati siyang guro. Napunta si Tony. In-invite ni Lisa Ging Makasarte. Sila ang magkase na yung tatay nila at mama nila is yung tatay ni Ging at ako is second degree. Kasi first degree ang lolo ni Ging at saka si Papa. Kasi ang bawat papa ng papa namin is magkapatid. So, nyeres pa rin kasi nakasarte si Ging. In-invite si Bibit. So, yung nag-asawa na si Bibit ito, 2005, sabi niya, Auntie, gusto ba akong mag-abroad? Sabi ko, kung wala akong trabaho doon, kasi kung teacher ka sa Pinas, hindi dito basta ka mag-teach ka dito kasi ang mga teacher dito is Swedish. At kailangan ka pang mag-aral ng kanyang language, so hindi ako pwede. So si Bibit, before siya naging teacher dito, kasi teacher din siya eligible sa Pilipinas, nung pumunta siya dito, hindi siya direct nag-test. Naglinis pa rin yan ng kasi dito ang mga Pilipina dito is hindi sa kayabangan ka napunta dito, proud ka na mayroon kang apam. Wala dito. Lahat ng Pilipina dito nagtatrabaho, parang ako lang walang trabaho kasi matanda na ako din. Gusto ko magtrabaho pero yung katawan ko at saka need ka ng fluent ka na kanilang language kasi pag hindi ka marunong sa interview, wala ka lagpakan. So, kailangan mag-aral ka muna for A to D, tapos gusto ko mag-proceed, pero gusto ko sanang mag-proceed, pero yung utak ko, hindi na ko nakaya. When you reach the level sa senior age, wala na, mahirap na ang utak mo. Dati sa Pinas, lahat ng mga studies, yung mga training, sinalihan ko yan kasi gusto kong mag-train. Pero dito sa ibang bansa, dito lang sa Europe, punta ka ng France, mahirap sa France kasi hindi ka pwedeng, wala silang English. Punta ka ng Paris, mahirap ka magtanong kasi wala silang English. Punta ka sa Netherlands, wala sila, meron sila itong mga Pilipino to, need ka na sa kanilang language. Iba kasi dito sa atin, sa Pinas kasi, marunong ka mag-Bisaya, mag-Tagalog, mag-Ilongga, lahat waray, lahat kahit Tagalog, Ilocano, ang mga Bisaya marunong Filipino with different language. Kayo, mayaman kaya pagpunta tayo sa ibang bansa, marunong tayo mag-English, marunong tayo mag-Tagalog, but mahirap magpunta ka sa lugar mabutin lang dito sa Sweden kasi pumunta ako sa pharmacy or sabihin ko, I speak English. Then every time hindi akong mausap ng Swedish kasi baka yung sa akin kasi baka mali ang ko, baka punahin ako, hindi marunong matanda na hindi marunong mag-Swedish. So, yun siguro kasi perfectionist ako, ayokong. So, sabi ko, I speak English. So, mabuti dito, pag doon kami sa France, napunta kami kay Ging. Hindi sila marunong, wala silang English. Naghanap kami saan ang comfort room. Where is the comfort room? So, parang sign language. Then, napunta kami sa Paris sa mga pamangkin ko last summer. Tanong kami na saan dito ang train. Ka lang, turo ka lang go there. Pero walang words kasi wala silang hindi sila para bang kasi dito sa Sweden, dito sa amin dito ang school dito ay meron silang English. From daycare, lahat dyan mga language. Pag ka na, nasa higher ka na, parang sa high school yata yun. Sa Desiree is gymnasium na siya.
Ang gymnasium kasi dito is parang ano sa atin grade 10, 11, 12. Pagtapos ka na sa gymnasium, si Desiree is already 18 next year. So graduating na sa Desiree sa gymnasium or sa atin is grade 12. Grade 12 sa atin gymnasium ito. Gymnasium 1, 2, 3, 4. O ganun. Pero kasi dito is ayun ko ano ba dito mga package ang kahit ano dito. Kahit kung batang-bata pa ako, gusto ko mag-aral ng under Chocotersta, sa atin is midwife. Chocotersta means nurse. Ang ganda lang dito is wala kang bayad. Kung nag-aral ka ng under walang uniform, magbili ka. Kasi sa atin is ginagawang business. Yung isang dosinang damit, isang dosinang pante, isang dosinang ganun-ganun, wala dito. Yung iba dito nag-aaral ng tulad ni Bebe, tulad ni Rogie, nagtrabaho, nag-under Chocotersta sila kasi si Rogie nandyan sa Home for the Aged, si Bibit na sa Special Child. Si Bibit pala is Tuesday to Thursday, nasa siya, government, teacher siya sa mga Pilipino. Pero hindi lang Pilipino, kasi siya, mag-assist din siya sa mga bata na hindi parang tutorial sa mga bata na hindi marunong sa mga subject nila like math, English, science, ganun. Yung mga dito, teacher is hindi lang tulad sa atin na teacher lang ng Pilipino, teacher ng English, hindi. Lahat dito is yun ang trabaho ng teacher. So, ang ganda dito kung wala kang, ang dami ditong undergraduate, dito sila nag-aaral. Kasi mahirap dito pag wala kang natutunan. So, before ka kalimutan mo na lang na grade 6 grade 4 ka, nag-aral ka ng nila, language, may stage yan. Tapos kuha ka ng kurso, wala kasing bayad. Mag-nursing ka dito, walang bayad. So, ganda dito kung nakuha mong anak mo, maliit pa ang anak mo nakuha mo. Pero kung more than 80 na ang anak mo napunta dito, uuwi yan, hindi na yan makastay dito. So, balik tayo sa mga pag-aral dito. Ang ganda dito sa mga tao, mga bata nag-aral is walang bayad. Di tulad sa Pilipinas, malaki pa ang bayad ng dormitory, malaki pa ang bayad ng... So, mahirap ang education sa Pilipinas. Ang take note, ang tao dito sa Sweden is only 10 million. Take note, 10 million. At walang mga politiko tulad sa atin na maraming insertion, maraming flood control. Dito wala. Walang mga flood control dito. Flood control, ano ba yung control? Kasi ang mga dito is government. Malaki ang tax sa kinuha dito pag nagtrabaho ka. Kung sweldo is 130%, kunin yan sa gobyerno. Whether you like it or not. Ako zero tax kasi wala akong trabaho. Makita yan sa Kasi meron kang, kung sa atin is the number, meron akong number dito. Your birthday and plus your 4. So kung gamitin ko yung yung pension ko, yung gamitin ko pagbili. Yung ID card ko na personal identity, national ID sa Pinas, yung ID ko na puti yun, personal identity, yun ang tingnan nila. So magkano sa hindi nila masasabi ko, may birthday din, ang 4 numbers, yan ang i-type nila, yun makita na, zero tax account. Wala akong naambag dito kasi nagpunta ako dito, wala na akong trabaho. Palamunin lang ako. Pero mayroon pension. Wala pension sa wala akong, dumating ko dito, hindi na ako kung wala kang trabaho, wala kang tax, wala kang magpapang-pension. No aid from the government kasi sabi ng pension na house, punta kami doon. Dumating ako dito matanda na, wala akong naambag na tax at mayroong puti na nagpakain sa akin. So, yun na ang kasi hindi dito tulad sa atin na maghingi ka lang ng ayuda, walang ayuda dito. So, this is a very nice country kasi yung anak mo, pag anak mo dito, pag anak mo na may pira na yan, ang bata may pira na hanggang mag 18 years. Then hindi na obligado ng nanay at tatay
na buhayin ka pa pag 18 years old, alis ka na. Kaya nga, pag 18 years, ang mga bata dito, tapos na pag-aral, nagtrabaho na. Meron na silang pira. Hindi tulad sa atin, kahit ano ka pa, graduate ka ng 5 years or 4-year course, wala ka, hindi ka, kahit license ka, hindi ka pa rin nakatrabaho kasi lahat ng papers, hinahanapan ka dito, walang papers. Pag GP mo, sabihin ka na lang na kasi wala ditong mga helper, wala ditong mga dishwasher, lahat machine. Kung pagpunta mo doon sa restaurant, malinis yung, huwag kang aalis na nagkalat dyan kasi walang servidora. Wala ditong tagalinis na, kasi cashier lang dito. Mag-ano kang safe na kapag kainit, punta ka sa cashier. Ganon dito, ganon din ang mga tindahan dito. Cashier lang, walang tendera. Meron silang mag-arrange, mag-pack, pero hindi mo makita yan na nag-a-arrange, nag-pack. Before mag-start, mag-open ang store, cashier lang ang makikita mo dyan kasi lahat dito ay controlled by CCTV. At lahat ng mga damit dito ay nilagyan ng magnet. Kapag kunin nyo nun, ingay yan, lahat ng maglagyan nila ng magnet na hindi pwede malabas ang mga magnakaw dito. Walang security guard, wala. Hindi ka makita ang mga pulis na naka-standby, walang pulis. Yung mga pulis ito nanood lang ng CCTV computer. So mayroong instant na may pulis pumunta, sila may nag-drive ka, mayroong makita ang pulis na parang nakita sila, this is mayroon dito pumunta. So ganito lang ka. Kasi walang politiko, wala dito. Nagbutar kami, parang 6 lang ang papel na kinuha namin, tapos lagay mo lang doon sa balot. Ewan ko, paano nila yun? Tapos walang pera, walang Carmela, batuhin municipal ito. Walang batuhan ng mga putik. Iba dito ang politiko. And take note, hindi pwede dito mag-post ka ng ibang tao. Hindi ka pwede mag-post ng mga aksidente or hindi ka pwede nag-post ng mga bata. Hindi ka pwede mag-post ng, yung nagpunta kami doon sa Yula, kasi yung materials. Nag-video ako, sabi ni Roger, you are not allowed to take picture because it's prohibited. So, bawal dito. Close ang mga paligid. So, ito ang pinaka-the best country. Walang kawatan, walang insertion. Bye-bye.